Republic Act. Republic Act. Public Act. Public Act. Republic Act. Public Act. Public Act. Public Act. An act protecting individual personal information in information and communication system in the government and the private sector, creating for this purpose a national privacy commission and for other purposes. Chapter 3, Processing of Personal Information under our Republic Act 10173. Isa sa mga section nito ang Section 11, the title, General Data Privacy Principles. Section 11 is all about sa pagpapases o pagsasabit ng mga personal information. Dito pumapasok yung mga standard at rules kung saan kailangan ng mga data na gagamitin mo sa akma o tama o legitimate ang purpose ng data na gagamitin. Kailangan din accurate at relevant ang gagamitin ng information. Under that, sa ilang section ng Republic Act 103, dapat ang subject ng information may consent na gagamitin ang gagamitin ng data. Ang summarization ang lahat ng section ng Republic Act 103 is all about key outlines of processing personal information na ine-emphasize ito ang tamang paggamit ng mga personal data ng mga nakolekta. Okay, in this part we will talk about the importance of Republic Act 10173. It says that it aims to protect personal data, information, and communication systems, both in government and the private sectors. Data Privacy Act of 2012. It was made for us to know our limitations and boundaries as a users, lalo na po ngayon sa mga online networks. Ginawa itong policy ito para malaman natin kung hanggang saan lamang yung dapat nating i-share. For example, may nagsa-survey or may nag-interview and yung kapitbahay mo is wala. Yung may nag-interview, ikaw yung tatanungin. Pero before that, kailangan mo nang tanungin yung mismo may-ari ng information na yun kung papayagan ka ba nila kung may consent ka. Kasi if ever na i-share mo yun sa kanila, pwedeng fake yung nag-interview, nangangalat lang sila ng information para magamit upang mag-scam or anything else na illegal. And mananakaw yung information na yon na shinare mo na without the consent of the real owner ng mga information. And pwedeng ikaw, kung mapatunayan na ikaw ang nag-share sa kanila nun, maaaring ikaw makasuhan under this Republic Act Section 11 na hindi ka pwedeng magbahagi ng kahit anong information without the consent of the real owner of the information. And kaya din po ginawa ang policy nito is hindi lang para malaman natin, kundi para malaman din natin kung ano yung karapatan natin bilang isang tao na may pinanghahawakan tayong mga informations. Para malaman natin kung if ever man na mayroong gumawa sa atin ng ganung bagay, na makuhaan tayo ng mga information, alam natin kung anong batas ang nararapat para sa kanila at kung anong batas ang pwede nating maipataw para sa kanila. Dahil ang pag-share po ng information ay hindi madaling paraan or pagka nabigay mo lang, isang click mo lang, okay na. Or pagka kumalat siya at nagamit siya sa ibang bagay, madali siyang mawawala. Hindi po ganun. Pwedeng masiraan ka or yung full identity mo is masisira. Hindi lang yung identity mo, kung di pati din yung image mo as a person. And also, we should keep in our minds na kapag hindi natin information, huwag natin isi-share sa iba. Don't take chismis of that person. Kahit may alam po tayong information about sa kanya, kung wala naman tayong consent, huwag natin isi-share. Kasi hindi po image natin yung masisira, kundi yung tao na yun, lalo na kung sama-sama siya nagamit. And for me po, para maiwasan yung mga ganung bagay, iwasan na lamang po natin. Kasi madami pong batas ang napapaloob para dito. Madami pong pwedeng mangyari, madami consequences ang pwedeng pagdaanan dahil po dito. Consequences or paglabag sa Republic Act number 10173. Dito nakapaloob is may dalawa tayong parusa. Una is the unauthorized processing of personal information of someone. Dito is makukulong ka ng 1 o 3 taon at magbabayad ka ng multa na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi tataas naman sa 2 million pesos. And sa pangalawa naman is the unauthorized processing of personal sensitive information of someone.
Dito naman po nakapaloob na kukulong ka ng 3 o hanggang 6 na taon at magbabayad ka ng multa na hindi bababa sa 500,000 pesos at hindi tataas sa 4 million pesos ang paglabag sa batas ng Republic Act of 10173.